Malamig at mahangin na morning po sa ating lahat. It's Sunday at yan nga, nakasama din sa tumumba ang ating cellphone dahil sa sobrang lakas ng hangin. But nawa ay gabayan ni Lord para hindi siya tumumba habang tayo ay gumagawa ng ating share ng devotion video. Isang mapagpalang Sunday morning po sa ating lahat, that I do hope and pray that everyone is doing well and okay. At kami naman po dito sa Hong Kong, bagamat malamig, but the Lord will give us shelter para tayo ay merong mapagstayan sa mga panahon na malamig ang panahon. Ayan, keep warm po, and may the Lord always keep us safe. And we know that the Lord is always keeping us safe in every day of our life. So bago po tayo dumako ng ating share devotion video, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin una sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. And we thank you, Lord God, for all the challenges, tests, and trials in our life, because it shaped us, Panginoon, to have a good character and to be more like Christ-likeness, Panginoon. Panginoon, ngayon po kami idadako sa pagbubuli-buli at pag-aaral ng inyong salita, at dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, because you deserve all the glory, honor, and adoration, Panginoon. At sa gagawin po namin ito, Panginoon, ay we pray na kayo po, Panginoon, ang hihipo sa puso, isip at kaluluwa ng bawat isang makakapakinig o makakanood nito, Panginoon, o makakabasa, Panginoon, sapagkat kayo lang ang higit na makapangyarihan sa lahat at may kakayahang makapagpabago ng lahat ng tao, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang instrumento ng papapahayag na inyong mabuting balita o gospel, Panginoon, but the glory alone belongs to you, Panginoon. Salamat po kami sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa cross ng Calvary o Golgotha. Kaya kami ay mayroong good news, Panginoon, na salvation na maaaring ibahagi sa aming kapwa, Panginoon, sapagkat ang inyong salita, Panginoon, ay narito na, at kami lamang po ay magpapahayag, Panginoon, base sa divine wisdom, Panginoon, ay pinagkakaloob ng Panginoon. Salamat sa protection, provision, promotion, Panginoon, at godly wisdom na ito, Panginoon, dahil we cannot do anything, Panginoon, kung wala kayo sa ating, Panginoon, but we can do everything, Panginoon, especially for the expansion of your kingdom, kung kayo ay kasama namin, Panginoon, at naghahari sa aming buhay. Again din po, we thank the Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumulukop sa amin upang ang lahat ng aming gagawin ay para lamang sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. We bring back all the glory, praises, and adoration in your name. This we pray, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 22:37. Ito po ang sinasabi. Kasabay ng ganitong panunuya ng mga kawal nga daw, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Message, ito naman daw ang sinabi ng mga kawal na kung ang Panginoon daw ang hari ng mga Hudyo, ay iligtas daw nito ang sarili nito. Application, pareho ng pangungutya ng mga tao sa paligid, ang pangungutya ng mga kawal na gusto nilang makita na iligtas ng Panginoon ang kanyang sarili. Bilang halimbawa, kung sa normal na tao, kaya bang operahan ng isang doktor ang sarili niyang katawan? Ang sagot dyan ay hindi. Kailangan niya ng ibang doktor na gagawa noon para sa kanya. Pero sa Panginoon, kung hindi niya susundin ang kalooban ng Diyos Ama at magpapakitang gilas o magyayabang, kaya niyang tawagin ang mga anghel at alisin siya sa ganoong kalagayan. Pero dahil pinili niya ang tamang gawin, hindi magugulo ang plano ng Diyos Ama na pagliligtas di lang ng kanyang anak, kundi ng sangkatauhan. So, purihin po ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun nga, di ba? Meron na tayong unang nakitang pangungutya or panglalait sa ating Panginoon, which is, yun na nga yung mga pinaniniwalaan at kinikilala during their time na mga relihiyosong mga tao, which is the Pharisee, the teachers of the law, at mga namumuno sa bawat bayan, di ba? And secondly is yung crowd, yung mga tao, di ba? At thirdly, narito naman ang pangungutya sa kanya ng kawal, di ba? Which is, they all have the same word that is saying to our Lord na kung ikaw nga ang Kristo, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo,
bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili, diba? Which is, we put an example in here na kung saan ang isang doktor, diba, hindi niya nga, kung ano ba, meron siyang cancer, diba, hindi niya pwedeng operahan ang kanyang sarili or i-chemotherapy ang kanyang sarili sa pamamagitan ng sarili niyang katawan, diba? Kundi, kailangan niya ng ibang tao na gagawa nun sa kanya. Kaya nga, diba, sabi man, cannot live alone, diba? Hindi ka makakapamuhay nang sa sarili mo lang. Kailangan mo ng ibang tao, diba? Pero, in the case of our Lord Jesus Christ, kung gusto niya nga na magyabang na makita, sige, para makita nyo at mapatunayan na ako talaga ang Kristo, na ako ang Diyos at ako ang tagapagligtas, papupuntahin ko na, sasabihin ko sa Diyos Ama, sasabihin ko sa mga anghel na dumating sila, ora mismo at kayang-kaya nilang dumating, diba? Pero hindi. Our Lord Jesus remain humble at nag-submit siya sa kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama, na kung saan ay let the will of God to happen. Yung plan ni Lord ang mangyari at yung will ni Lord ang mangyari, na gaya sa sinabi niya that I will be persecuted, I will be put on the cross, and on the third day, I will resurrect. So, paano mangyayari ang resurrection kung the moment pa lang na yun, the time pa lang na yun, naiiligtas na ang ating Panginoong Hesus ng mga anghel, di ba? Hindi. Kailangan mangyari siya according to the plan and the will of our Lord God, para sa gayon, kaya nga nasabi ng ating Panginoong Hesus, di ba? It is finished. Natapos na. Tapos na dahil nangyari na at napagtagumpayan niya na yung lahat. Lalo ang kinakatakutan ng tao na, di ba? Wala naman taong hindi takot mamatay. Kasi any moment, pwede naman tayong mamatay. Pwede tayong kunin ni Lord, di ba? Pwede, it's either by accident, it's either by sakit, di ba? Or mga hindi natin inaasahan na pangyayari. Pero sa ating Panginoong Hesus, choice niya na piliin na mag-sacrifice para sa katubusan ng ating kasalanan. Kasi there is no karapat-dapat na mag-alay ng kanyang sariling buhay para sa katubusan ng kasalanan, kundi tanging ang Panginoong Hesus lang na hindi nagmula sa binhi ng tao, sa binhi ni Adan, di ba? Kasi we are already born as sinners. Kahit the moment pa lang na nabuo tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, yun na meron na tayong seed of Adam, meron na tayong binhi ng kasalanan, di ba? Na the moment na ipinanganak ka, lalong higit, mas lalo kang makikita mo na, ay, talagang sobrang maraming akong magagawang kasalanan dito sa mundong to, whether I'm aware of it or whether I'm unaware of it, di ba? So, yun, di ba, doon natin makikita yung humility, yung humbleness ng ating Panginoon, and being an obedient begotten son sa ating Diyos Ama, dahil hindi yung kagustuhan niya, hindi yung pagyayabang yung gusto niyang pairalin sa atin. And nawa, para sa ating lahat na mga pinili na maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Hesus, may we all remain to be humble. May we have the humility the same as our Lord Jesus Christ, na bagamat magdanas tayo ng mga paghihirap, ng mga pasakit, pangungutya, persecution, even mga death threat, mga pananakot na, sige, pag pinagpatuloy mo yung paglilingkod mo sa Diyos, papatayin ka namin, ito-torture ka namin, di ba? There are many people na, alam naman natin, si Charlie, di ba, yung sa mga part ng mga Middle East na kung saan hindi tanggap ang relihiyon na Kristyanismo, di ba? But why they are eager to serve the Lord no matter gaano katindi yung mga pagdadaanan nila ng mga pagsubok and even death, di ba? Maaari nilang pagdaanan ng death. Pero yung hope nila at yung pag-asa nila that they will have the greatest reward that nothing can be compared dito sa mundo. Bigyan ka man ng santambak na ginto, kayamanan, diamante, or what, nothing can compare to the salvation and to the greatest reward that the Lord will give you kapag tayo ay nasa kanyang kaharian na. Diba? Walang kapantay. Kung mai-imagine mo pa lang, kung dito sa mundo, lumalakad ka sa pinakamagagandang mga building, pinakamagagandang mga kalsada, pero sa kaharian ng ating Diyos, yun na yung pinakamaganda sa lahat. It was really a paradise. It was really a kingdom na kung saan tayo ay lalakad. Diba? Kumbaga, yung
yung excitement mo na, ay Lord, lalakad kami papunta sa inyo, makikita namin kayo ng mukhaan. Kung dito pa lang sa mundo is excited ka na to experience that, then you are really ready to see and experience the greatest reward that the Lord has prepared for us kahit nung likhain pa lang niya yung mundo. And yung wala ka nang magiging kamatayan, di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun. Kasi dito sa mundo, magkakasakit, mamatay, di ba? Magkakaroon ng pagluha o pag-iyak. Pero sa kaharian ng ating Diyos Ama, wala nang pagluha. All joy, all praises, di ba? Kaya kung ginagawa mo na at kaligayahan mo na gawin yan dito sa mundo, what more pa kapag doon sa kaharian ng Diyos, eternal na, wala nang katapusan, no ending. Dahil talagang eternal yung buhay na mararanasan mo dun. Wala nang pagtanda, wala nang sakit, hirap, 'di ba? Digmaan, lahat all pure joy dahil yun talaga ang hangad at nais ng Diyos na maranasan natin. But since na pumasok ang kasalanan, yun nga, na-corrupt yung ating magandang plano sana ng Diyos sa atin. So, hanggang dyan na lamang po at naway may natutunan po kayo sa ating share ng devotion video, and let us all end this up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayaman at napakagandang mga salitang ito, Panginoon, that will give us hope, Panginoon, na bagamat ang Panginoong Yesus ay dumanas ng napakaraming pangungutya, panglalait, Panginoon, at pang-question kung tunay nga ba na siya ang inyong bugtong na anak, kung tunay nga ba na siya ang Mesiyas, kung tunay nga ba na siya ang tagapagligtas, Panginoon. Pero dahil napagtagumpayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon, kaya mayroon kami tunay na maipagmamalaki na we are thankful, Panginoon, that we choose to follow, to obey, and to serve you, Lord God. Because we know, at the end of it, Panginoon, magdanas man kami ng mga matinding paghihirap at pagsubok dito sa mundong ito, Panginoon, ay makikita namin kayo ng mukhaan, Panginoon. And you will say, well done, good and faithful servant. Makisalo ka sa kaligayahan ko dahil lahat ng tinis mo, lahat ng kinaya mo ay nakikita ko. And we are so thankful for that, Lord God, that we have the privilege, Panginoon, na kami habang may hininga, patuloy kaming maglilingkod sa inyo. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng may mga financial problem, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who will provide for everything that we need, Panginoon. Kung may mga nanloko man sa amin, Panginoon, o mga nandaya, Panginoon, kaya niyo pong i-restore ang lahat ng ito, Panginoon. Even the broken relationship, Panginoon, kaya niyo pong i-restore, Panginoon, upang maayos sa mga pamilya o mga samahan ng bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, that you are the God who healed, Panginoon. At dahil sa mga sugat at latay ng Panginoong Yesus, kami pinagaling na maging ang kagalingan, Panginoon, para sa kamatayan na kinatatakutan ng lahat, Panginoon, ay hindi namin katatakutan sapagkat alam namin na sa dulo ng lahat ng ito, Panginoon, ay kayo ang naroon at naghihintay sa amin upang yakapin kami, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga pamilya, Panginoon, na maiiwan, Panginoon, ng aming mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, na mga may sakit, Panginoon, na that you will give comfort for every one of them, Panginoon, na bagamat masakit, Panginoon, na mawalan ng mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, but we know, Lord God, that you will give them comfort that they are in a safer place in your kingdom, Panginoon, especially if they receive the salvation, Panginoon, na libreng pinagkakaloob ng inyong bugtong na anak. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, mga workers, Panginoon, mga members of any churches or any body of Christ, Panginoon, that we are one body, Panginoon, and we are connected to you, Lord God. And give us the boldness, Panginoon, para po, Panginoon, maipahayag ang inyong mabuting balita sa lahat ng dako at sa lahat ng mga bansa, Panginoon, at tao, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa Pilipinas, Panginoon, na ang lahat ng mga corrupt, Panginoon, at lahat ng mga problema na pinagdadaanan ng aming bansa, Panginoon, ay mapagtatagumpayan, Panginoon, dahil meron kayong mga gagamitin na tao, Panginoon, upang ma-outreach, Panginoon, ang mula sa aming pinakamataas na presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang namumuno sa aming bansa, Panginoon,
na tatalikuran nila, Panginoon, ng paggawa ng mga masasama, Panginoon, at mas magkakaroon sila ng divine na takot sa inyo, Panginoon, na gawin ang para sa ikabubuti ng aming bansa, Panginoon. Gayon din ng mga mamamayan, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, hindi para magkaroon lamang ng rally, Panginoon, kundi para magkaisa na isaayos ang bawat lugar, Panginoon, at magkaroon ng mga Bible study, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. And we know, Lord God, as the Philippines is the only chosen Christian nation, Panginoon, ay gagamitin niyo po ang bawat OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, upang maipahayag ang inyong ebanghelyo at salvation sa bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. We thank you, Lord God, na ang Hong Kong ang nagiging way, Panginoon, para kami ay makapag-provide sa lahat ng mga pangangailangan ng aming pamilya, ng mga churches, Panginoon, at ng mga tinutulungan namin, Panginoon. And gayon din sa aming mga amo, Panginoon, kayo po ang siyang mag-provide at magpala sa kanilang mga trabaho, negosyo, Panginoon, sa pag-aaral ng kanilang mga anak, Panginoon, at sa aming mga alaga at sa mga kasama namin, Panginoon, to have a harmonious relationship sa pamilya o sa bahay ng aming mga amo, Panginoon. Continue to bless Hong Kong, Panginoon, dahil alam namin kung paano yung pinagpala ang Hong Kong at lahat ng mga successful na mga bansa, Panginoon, ay pagpapalain niyo rin po ang aming bansa, Panginoon. We also want to pray, Lord God, para po sa inyong chosen nation ng Israel, Panginoon, na sila ay magbabalik loob, kikilalanin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at nang sa gayon, Panginoon, ay dumating na ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Yesus kapag lahat ay kumikilala at kumilala na at tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. We give you back all the glory, honor, and adoration. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bye-bye pa sa ating lahat and God bless.